Nagbabalik ang unang balita, muntik na magkarambulan ang dalawang grupo ng mga kabataan sa Quezon City kanina madaling araw. Mabuti na lang, napigilan ito ng mga nagpapatrulyang pulis. Pati isang karera ng mga motorsiklo na udlot na makita ng police mobile. Darito ang exclusive report ni Isay Reyes. Gusto mong palit tayo? Pasado alas 12 ng hating gabi nang maabutan ng GMA News sa Regalado Fairview ang pagkumpas ng lalaking ito, hudyat ng pagsimula ng isang karera. Sakto namang may isang police mobile na rumoronda sa lugar na ito na amin agad na sinundan para makita kung ano ang gagawin nito. Ngunit bago pa man ito makababa para manita, nagpulasa na ang mga nanonood pati ang mga kabilang sa karera ay hindi na bumalik. Sir, nakita niyo po? Ngayon ko lang nadaanan lang namin yan. Nadaanan niyo lang? Eh bakit po hindi natin hinabol? Habulin nga po namin sana eh. Biglang mga tao na to. Tila sinamantala lang ng mga ito ang patay na oras kung saan wala masyadong dumadaan na sasakyan. Ayon kay PO3 Darwin Del Mundo, mayroon talaga mga ganitong karera pero kadalasan ay mga bata ang kanilang pinasasakay. May nagsasabi sa amin may nagda-drag racing dyan pero hindi namin sigurado kung laging araw-araw o gano'n ba. Wala kaming alam na oras. Kaya may time na pag nagpapatrolling kami, nadadaanan namin. Gano'n lang ginagawa namin. Pero kalimitan, nung panahon na mga nakaraan, may nahuhuli kami hanggang may nakuha kami mga motor. Kasi karamihan mga pinasasakyan lang mga bata. Dinadala lang sa gano'n. Ipinagbabawal kasi yung mga ganitong karera lalo na takaw aksidente ang mga ito. At sa itsura pa ng aming naabutan, wala silang kahit anong suot na proteksyon kung sakaling maaksidente. Di kalayuan mula sa lugar, isang grupo ng mga binatilyo ang nakita naming nagtatakbuhan. Ilang minuto pa, hinarang na sila ng parehong mobile ng QCPD. Isa pala itong nagbabadyang rambol. Umawit po kami. Dahil kami. Bakit? Hinahabol daw sila. Hinahabol kayo? Oo, hinahabol daw sila. Galing si Salitex, pumunta sila sa amin. Nangingi sila ng tulong, mang-hold up daw sila. Bibiskat sila ng pera. Sabi pa nga ng tropa nila, pinsan kami, tapos pinagtripan kami yung naka-strip te. Paano ka pinagtripan? Hinabol po kami te. Bigla lang. Opo te. Sinabi niya pa nga kasama nung isa eh. Sabi ko, Kasama namin sa akin, yung tropa din nila kasama. Nang magkalinawan na ang dalawang grupo, Siguro masasabi natin dito, pauwiin lang muna natin mga bata na to. No? Kasi hindi rin minsan nagreklamo. agad nang pinauwi ang mga ito. Para sa unang balita, Isay Reyes reporting. Umihirit ng 10 pisong provisional increase ang Philippine National Taxi Operators Association. Yan ay habang dinidinig pa ng LTFRB ang kanilang main fare hike petition. Sa kanilang main petition, hililing nilang gawing 50 pesos ang flag down rate. Bukod dyan, nais din nilang itaas sa 4 pesos mula sa 350 ang kada patak ng metro. Pero ayon sa LTFRB, pag-aaralan nilang mabuti ang hiling ng mga operator bago maglabas ng desisyon. Hindi porke tumaas yung presyo ng gasolina, automatic dapat tataas na rin yung pamasahe. Kasi hindi lang naman yun yung factor na kinukonsider namin. Kailangan kasi namin balansehin yung pangangailangan ng transport sector at saka yung interest naman ng mga mananakay. Dinipensahan ni Environment Secretary Ramon Pahe ang inisyong permit ng kanyang ahensya para sa expansion project ng SM Baguio. Sa permit, pinapayagan ng SM na galawin ang mahigit 100 puno para sa itatayong parking space ng mall. Pero wala raw ni isang punong pinutol kahit pa pinapayagan ito sa permit. Ililipat lamang daw ang mga puno sa pamamagitan ng tinatawag na earth balling. Gayunman, aminado si Pahe na walang kasiguraduhan kung mabubuhay ang mga ito. Samantala, hanggang ngayong araw na lang ang bisa ng Temporary Environment Protection Order na ipinalabas ng Baguio RTC. Dahil nasa korte na ang usapin, sinabi ni Pahe na wala na sa kamay nila ang desisyon kung itutuloy pa o hindi ang earth balling sa mga puno. Ang problema kasi namin dito is we don't think we have the power to subvert private right. As we somehow protect private rights, because this is a private land, we also have to protect public welfare. Sa ibang balita, isang babaeng tubong Davao ang kauna-unahang immigrant na nahalal sa Parliament ng South Korea. Siya po si Jasmine Lee.
35 taong gulang. Napanalunan ng partido ni Lee ang 25 sa 54 na pwesto para sa party list representatives. Ika-15 si Lee sa listahan. Lumipat si Lee sa Korea noong 1995 at naging Korean citizen makalipas ang 3 taon. Inaabang ang pelikulang The Avengers nag-premiere na sa Los Angeles. Present sa premiere ang stars ng pelikula na sina Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo at Chris Hemsworth. Nagkwento pa nga ang ilan sa kanila tungkol sa experience habang ginagawa ang pelikula. Ipapalabas na sa mga sinehan ng The Avengers sa May 4. Base ito sa Marvel Comics series kung saan isang superhuman team ang binuo para ipagtanggol ang mundo mula sa evil god na si Loki. I think at the end of the day, when you take your suit off, you're just thinking, I lived to survive. I survived another day. It's like recess in 4th grade. It's fun. It's a good time. It's not raining outside. So every day on set was a lot of fun. You know, for me, the Iron Man franchise is what opened up all these other opportunities in some ways, you know. It's really fun. Foundation inilusad na sa Amerika ng mga magulang at kapatid ng yumaong singer. Ginanap ang launching ng US branch ng foundation sa isang pub sa New York kung saan unang nag-perform si Amy sa US. Sa okasyong ito, sinariwa ng mga magulang ng pumanaw na singer ang alaala ng kanilang anak. Kwento nila, sa kabila ng kontrobersyal na lifestyle ni Amy noon, lagi raw nakakahanap ng tahimik or katahimikan ang singer sa kanyang ginagawang musika. Layon ni Amy Winehouse or ng Amy Winehouse Foundation na tumulong sa mga bata at young adults sa pamamagitan ng music therapy. Stay tuned. I'll be back with more of our morning chikahan maya-maya lang. Igan? Salamat, Luan. Unified Toll Collection. Balak ipatupad ng gobyerno para mas maging maayos ang pangungulekta ng toll sa 6 na expressway sa Luzon. Sa detalye, may live report si Lava Nuver. Love. Maraming salamat, Igan. Tama ka. Plano na nga ng gobyerno na magkaroon ng Unified Toll Collection sa 6 na expressway sa Luzon, North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, Star Toll, Manila Cavite Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway at Metro Manila Skyway. Ayon sa Toll Regulatory Board or TRB, kasalukuyang pinag-aaralan ang lahat kabilang ang pagbubuo ng batas na magtatayo ng clearinghouse kung saan i-forward po ang pangungulekta ng toll bago mai-transfer sa mga toll operators. Para maging maayos po ang sistema ng Unified Collection, kailangan ng clearing